Kung sino ang talaga. Ikaw kasi, kwento ka ng kwento. Trouble ka tuloy. Bawal pala eh. Hindi pa na rolling. Hindi pa. Ito, gumugulo na tayo. Gumugulo na. Yes, sir. So, wala nang lusot to. Wala nang take Ano two. yung pwede? Okay. Ano yung pwede? Impeachment na tayo. Hindi yung pinakamainit eh. Do they have the numbers? They have the numbers. Sigurado yun. Kasi Sigurado sabi yun. ng iba, umaatras daw yung iba. Yung iba daw Hindi totoo yun. Yung sinabi nga umatras, nag-deny na eh. Si Panaligan. Yung mga nagsabi Deny. na umatras daw sila, hindi totoo yun. Unanimous ang Justice Committee. 55-0. Sino ba nakaupo sa Justice Committee? Mga political parties. Di ba? Eh, hindi. Yung NUP. Hindi. 5 dun sa Justice Committee, NUP. May mga Hindi vice totoo chairman pa yun. eh. Although may, kung sila, eklay na, Talagang eklay ah. hindi, dapat boboto bawat individual member, batay sa conscience. Baka may No? nagpa-presyo. Pero we emphasize support to the president. Yeah, Yun yung statement ganun nila, nga eh. di ba? Pero baka lang pa-presyo lang. Ha? Ay, hindi ko na alam yan. No? Hindi ko na alam yan. Pero I'm almost sure yung NUP ay boboto for impeachment. At least, at the very minimum, overwhelming. Ilan ba member ng NUP? 40 plus yan. 40-something eh. 40 You're the plus second yan. biggest party eh. 40 plus yan. No? Malaki pala. Siguro, pwedeng yung iba dyan, papayagan, yung mga taga Mindanao. Delikado kami. Oo. Baka Constituency mayari namin kami magalit. sa 2028. So, may ilan dyan pwedeng papayagan. Na hindi. By design. Oo. No? By design. Pero yung party, overwhelmingly, malinaw yung boto niya. At ganun din yung most political parties. Hindi ko alam yung nationalista. No? Pero mukhang madali naman kumuha ng numbers dun sa House eh. Kasi sa Justice Committee pa lang 55 na eh. Oo nga. Kailangan mo lang 106. Yung una, 53 consensus. Yung ikalawa, 55 consensus. So, 51 na lang kailangan mo para maabot yung minimum na 30%. Mukhang ang hinahabol naman nila, hindi yung minimum eh. Ang hinahamon nila, Maximum. It's a good number. At least 150, 160. Tapos, at best, siguro 200. Pero not yung 215, 200 plus. Mga ka-200 ba? Hindi, yun yung target nila. Pero at this point, meron na silang mahigit 150. Pagka walang 200, mahina si Boji. Kanya nga. At saka mahina si Sandro, yung majority floor leader. Yun ang whip eh. Oo, Yun diba? ang So, bastonero eh. it's not just about the speaker. It's about the president's son, who is the majority floor leader. Okay, understood. Madali lang yan para sa Kongreso to get 1/3 kasi nga, you're already more than halfway through eh. Senado. To get 1/3 eh. Next question was, of course, the more important question, which is the Senate trial. Now you're looking at least on the surface, di ba? 15 ang majority, 9 ang minority. 16. At least on the surface. 16 ba ang kailangan? Well, 16 na kailangan. Well, clearly, to convict. clearly uphill ang Senado. Dahil mismo yung 50 na majority, 6 doon, di masigurado. Hindi ka sigurado. Oo. Sabi nga nila, ng mga iba, 4 lang daw ang sigurado. No? O si Tingin ko naman, 6 Sino yung apat? Tito Sino yung apat? Sen, Well, si Ping, Bam, Oo. si Risa, si Kiko. Kiko. Sino pa? Si Ping Tito Sen? Si Ping. Oo. 5. 5. Pero yung sinasabi ng mga DDS, 4 lang ang sigurado daw. si Bam baka hindi raw. Tingin ko ang sigurado mga 8. That's Pero half of what they need. for two Walang terms. aamin. Yeah. Walang aamin. Dahil sasabihin nila, teka, judges kami, wala pa nga yung kaso. Meron na kami posisyon. Bakit si Oo. Jinggoy, salita na. Sino? Si Jinggoy, sabi niya, ayoko. Oo. Si Robin. Si Robin, Oo. si Robin, si Jinggoy, Oo. si Alan, si Marcoleta, si Amy, si Bato. Kung mahanap mo, tanongin mo. Ayun, 6. Oo. Mahanap mo, matanong mo. Pero, sige, let's Pero go ang up numbers. pinakakuan dyan, yung unang issue, ang sabi ni Robin Hood, i-reject nila pag-akyat sa Senado. Hindi naman pwedeng i-reject yun eh. Oh. Di ba? Wala naman sa function ng Senado to reject yung aakyat sa kanila. Ang kanilang function ay pagbotohan. To try Kung forthwith. makukonvict o hindi. Tsaka yung diba? putuhan sa dulo, hindi sa simula. Kaya nga. So, wala akong alam na pwedeng i-reject ng Senado. Wala sa function sila yon sa impeachment. Actually, Kaya- the other curious thing there, yung sinasabi ni Robin, kasi ko yung reporter natin sa Senado eh, sabi ni Robin na, sa
sa minority kami, ang trabaho namin, lahat ng I-oppose. lahat ng gawin ng admin, i-oppose. Parang, Actually, ang parang, ganun talaga sa demokrasya. Hindi mo ba alam yun? Ang tagal-tagal mo nila, ginanon niya yung mga reporter. ang trabaho Yung mga ng reporter minority is Ha? Hindi fiscalizer. naman ganun yan. No? Fiscalizer ang trabaho ng minority, Oo. not to oppose. Hindi. Ikalawa ay iba yung impeachment. No? Hindi mo i-oppose yung pag-akyat ng impeachment. No? Yung Because gusto it's your mo- job. Kung gusto mo, under the bumoto Constitution. ka against conviction. sa trial. May Oo. trial muna. Hindi, pero baka kinakailangan mong ipaliwanag kay Robin yung kanyang role, no, as a trial, as a judge sa Senate trial. Baka hindi niya alam eh. Baka sabihin, maski anong ebidensya ilatag mo Oo. during the trial, hindi siya O naniniwala. kontra ko. Oo, kontra ko, oo. Yun ang sinasabi niya. Oo. Na actually, ay hindi lang niya binobobo yung kanyang sarili, wini-weaken niya yung institusyon. Dahil ang at stake dito kasi is the institution. No? Wala mo silang pakialam dun. Na-weaken nung panahon ni Cheese dahil doon sa kanyang fourth wheel. Hindi, pero wala silang pakialam dun eh. Kaya nga. Oo. Kaya next time, huwag niyo na iboto yung mga senador na ayaw naman protektahan yung institusyon ng Senado. Pero Bok, meron ng president from last year that Hmm. may apply again this year. Remember, last year, inakyat yung impeachment article sa Senado and they voted to remand the impeachment articles back to the House. Pero gray area kasi yun eh. Yeah, Hindi pa but- malinaw kung but- hindi constitutional yun o hindi. But they were able to do it and the House accepted Oo. it and they voted again. Oo. So Ang naging- may president ka na ganun eh. So if they insist on that could possibly happen again kasi nangyari na last year. Hindi, pero At na-delay lalo. Oo. Pero basta ang yung- sinabi ni Kwan, sinabi ni Senate President Soto, pag akyat sa kanila, they will convene. Hmm. Ibang usapin yung paghahanda para sa trial. Di ba? May 1 to 2 months yan eh, usually. 3 weeks para daw, 3 maghanda. weeks. Oo. Yung kay Corona yata, 1 month. No? Yung Yeah, kay that was Erap, December, and yeah. then, more Kasi than nang 1 sabi ni SP Soto, parang 3 weeks lang kailangan nila. Oo, pero tatanggapin na nila. Oo. Kaya may hirapan na yung Supreme Court na mag-issue ng To intervene. TRO. Dahil usually ang precedent dyan, pag inassume na o may jurisdiction na, hindi ka na iti-TRO. Magpapasya ang Supreme Court before or after. No? Kung justiciable na yung issue. Kung may grave abuse of discretion. No? Which usually happens before or after. What happened last year kasi was there was a long break in between kaya yung Supreme Court was able to O, intervene. nag-election eh. Nag-election, di ba? Nag-election nung Mayo. Kaya, pero ang nakasala ngayon dito, hindi na si Vice President lang eh. Dahil sa May 11, boboto ang Kongreso to impeach or not. Ibig sabihin, yung bawat kongresista, hahatulan sila kung ano yung kanilang boto. Dahil with all the probable cause issues na natalakay dito sa Justice Committee, mula dun sa confidential at intelligence funds, mula dun sa SALN at saka alleged hidden wealth o undeclared wealth, hanggang dun sa grave threats. No? Ang dami nang lumabas eh. At batay dyan, no, boboto yung Kongreso sa May 11. Ngayon, kung ikaw ay congressman, no, paano ka boboto na ganyan ka-overwhelming yung evidence? Ibig sabihin, titignan ka ng tao, no, kung paano ka boboto. Kaya, they will be judged dyan. Ikaw ba, ito ba mga congressman na ito, meron ding mga kayamanan na inconsistent sa kanilang SALN? Kaya boboto sila against impeachment? Hindi naman pwedeng Oo. blind So, loyalty. Yes. So, yan yung isang mahalagang elemento dito sa impeachment na ito. Dahil pinapanood ng tao yung justice hearing. First time nangyari yan eh. Di ba? Ngayon lang nagkaroon ng ganyang klaseng hearing sa isang justice committee. Dati kasi botohan ka agad eh. Yeah. Oo, No? shortcut eh. So, nakita mo yung COA, Notice of Disallowance, nakita mo yung Madriaga, no? Nakita mo yung AMLAC, no, na naglabas ng kanilang findings. Narinig mo uli si Trillanes, no, na nagsalita. Tapos itong grave threats. Tapos yung sagot ng Sara Camp, parang kapos eh. Yung sagot nila kay Madriaga, absolutely never ko pa yan na-meet, never ko pa yan nakilala. Eh lumabas may resibo, no?
Kaya nga, Oo. hindi mahirap paniwalaan yung perjury case eh. Oo. Lumabas, merong notice of disallowance. No? Dito sa AMLAC, do sa lumabas, ito yung SALN, ito yung perang dumaan, at ang sagot ng kampo, una, bawal yang buksan. No? Sinagot na yan. Pag impeachment, pwede. Ikalawa, dumaan lang daw sa bank accounts. No? May bago ngayon. Tapos yung May bago others. ngayon. Oo. Glitch. Oo. Glitch na raw. Glitch. So, medyo mahina yung depensa eh, no? Tapos yung dun sa ako naman, yung pinakahuli, yung grave threats, spliced. No? Mm. So, kung ganyan ang sagot mo, lalong nagiging compelling para sa congressmen na bumoto for impeachment. Kung ganyan ang depensa. Pero po, gets kita Mm. pag if you're looking at public sentiment on the national level eh. Mm. Like po, sa mga senador. Mm. Pero sa mga congressmen, kung saan ang constituency niyan ay district, Mm. eh baka they will think in terms of ano ba yung Their distrito ko? Ang political distrito survival. ko, Pero ang distrito ko ba katulad- ano? pero Pro katulad- or anti? Pero katulad ng midterm elections, 80% ng congressman walang kalaban. Eh. Ibig sabihin, hindi sila threatened. Dahil wala naman silang kalaban eh. Hindi ko alam kung yung pa rin yung sa 2028. Pero kung batayan mo yung midterm election, Mhm. walang threat sa kanila. Tsaka yung mga taga Mindanao, Hmm. tingin ba yung mga barbers, tsaka yung mga sa Cagayan de Oro, sila agabagaw eh, they will think of their voters. Hindi na eh, di ba? Hindi, they won dahil malinaw. Anti-Duterte sila. Sila Suwan, di ba? Oo. Cagayan de Oro. Oo. Yung iba kasi, nanalo na sila in spite ng boto nila last time. Mhm. Di ba? Bumoto na sila. Kasi I was just looking at yung Passesia survey Mm. kanina that we're looking at dun sa Storycon Hmm. na dun sa pag maghatian between Lenny and VP Sara sa Mindanao, 93% or 91% ang para kay Sara versus ilang percent, 6% ang ata yung kay Lenny. 6 Ang ata. laki ng agwat dun Pero sa Mindanao. halos ganyan din naman last year eh. Siguro give or take a few percentage points. No? Pero ilan yung bumoto for impeachment? 260. No? 260. Ngayon, hindi ko nakikita na gano'n yung boboto. Mm. No? Siguro yung iba dyan magpapa-arbor. Oh. Mag-absent na lang kami. No? Ganyan, no? Stay, no? Mag-absent na lang Magkakasakit. kami. Ganun-ganyan. No? Magkakasakit. No? Ganyan. Ang dami siguro magkakasakit yan sa May 11. Kasi if you meet takutan naman, Oo. pwede you can make arrangements na, can I play it safe naman? Oo, pwede gano'n Business naman nila. Pero ang sinasabi ko lang, una, maraming tumakbo, walang kalaban. No? Kalawa ay yung mga nasa Mindanao, nanalo rin naman sila eh. Kahit bumoto sila for impeachment. Yung impeachment was before the midterm. Mhm. Di ba? Pero palagay ko ang boboto lang na solid kay VP Sara, yung mga taga Davao. Oo. Si Ungab. Yung tatlong Duterte. Tatlong Ito ang Duterte. batang congressman. Oo. Pero yung other parts of Mindanao, palagay ko hindi eh. No? Although walang aamin, siyempre, may 2 years pa yung presidente. Yeah. Siyempre. I get you. Di ba? With the purse strings and all that. Oo. But Ikalawa, hindi lang, ang usapin dito, hindi lang yung budget ng mga kongresista. Ang usapin dito, yung budget ng kanilang mga kamag-anak na mayor, governor, down the line, vice mga governor, dynasties. vice mayor, councilors, di ba? Dahil puro dynasty yan eh. Oo, correct. No? So, baka tamaan yun. Although, again, walang aamin na may ganyong klaseng pressure. I get that may explain the disconnect between the apparent public support in Mindanao for the Dutertes versus yung apparent lack of support ng mga legislators in Mindanao. Pero ako, nagulat ako, no? Sa Visayas, malakas daw din si Sara. Central. Oh, pero Central Visayas lang yan. Kasi yung Western Visayas, tsaka Eastern Visayas, Opo. hindi yan Sara eh. No? But bakit sa Sorbe parang malaki yung nakukuha ni Sara sa Visayas? Oo, pero hindi na siya yung dating solid. No? Hindi na siya yung dating solid. Halimbawa, yung Iloilo side, mas malakas si Lenny dyan. Hindi lang si Lenny, maski sinong anti-Duterte, malakas dyan. Oh. Mas yung strength ni Sara ay Central Visayas. Oh, sa Cebu. Oo. Pero minsan kasi medyo may mga question ka rin sa survey. Halimbawa, itong survey tungkol sa pro and anti-impeachment, pinakamalaki Visayas.
89%, 83%, no? Ang Mindanao is 61, no? Ang Luzon tsaka NCR mas mababa sa Visayas. Ano yun? Pro or anti-impeachment? Pro-impeachment. 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 Tapos yung West Philippine Sea na hindi naman na-weaponize against the Dutertes, ang laki rin sa Visayas, ha? No? At sa Mindanao, hati. So, meron mga issues like impeachment, like West Philippine Sea, na hindi pa yan na-connect dito sa dynamic sa politika. Pero, medyo dramatic yung resulta. No? Halimbawa, kung ma-weaponize mo yung West Philippine Sea at may pakita mo na yung mga Duterte ay pro-China, ibang usapin yun. Pero ang amazing sa akin itong sa impeachment. Meron kang 83%, no, sa Visayas na pro-impeachment. Pero parang may disconnect eh. Kasi pagdating sa survey, parang ang lakas-lakas ni VP Sara sa Visayas at Mindanao. Pero pagdating sa mga issues, hindi naman. Hindi, pero kung titignan mo yung absolute numbers, hindi lang yung movement of numbers, medyo dumidikit na. Halimbawa, sila ni Tulfo, statistically tie. 46. Oo, 46, kung sila oo. ni Lenny, 8 percentage point lang ang difference. Ibig sabihin, kung pa-factor in mo pa yung margin of error, Even closer than Octa's numbers, Oo. which we were surprised with. Kung i-collect mo pa yung margin of error, theoretically, pwede sila mag-tie. Theoretically, Kasi plus minus 3. Oo. Yan. Diba? Oo. Kaya ang sinasabi ko lang, yung dating narrative ng mga Duterte na invincibility, unbeatable, nagbabago. No? So this is a concern for Sara. Yes, kaya nga kung mahalata mo, nagbabago siya ng narrative, nagsosoften siya. Di ba? Dahil yung kanyang hardline position dati, sa kanya na yun eh. Ay, pero sa Dahig, sabi ni Sara, I'm ready to become president. Yan. Kaya lang, matagal pa election. Napaka-animated ni Mogs pagkwento, di Hindi, ba? siyempre, pag nag-announce ka na tatakbo ka, Oo. pwede mo bang sabihin na hindi ka ready? Dapat ready ka, di ba? Kaya lang, maski may announcement, hindi naman tumaas yung number. Oo nga. Oo. At best, nag-plateau. At worst, bumababa. Kaya tingin ko, concerned din sila. No? With all the bravado, no? Nagbabago yung narrative niya from invincibility to competitiveness. At number 2, Oo. yung mga pro-Duterte na vlogger, ay isa-isa lang hinuhuli. Si Jason Oo. si Cedis. Oo. No? Tapos mayroon pa mga susunod. Susunod pa. Mm. May crackdown sa Oo. mga vlogger. But at the Na same time, binabanatan ni Egay na weaponize ang Oo. NBI. but at the same time, it's also disconcerting. I mean, I may not like them, but when you start going after people you disagree with, that's also disconcerting for me. Pero, Hindi naman. pero di ba meron ding usapin ng fake news? Oo. Ibig sabihin, responsible journalist, di ba? Dapat Oo. Tsaka hindi rin tatawid sa kanyang si- line, di ba? Si Jason But sabi they're niya, not journalists to begin with. Hindi, si Jason sabi So, ibig niya, sabihin, journalist. mas vulnerable sila dahil hindi naman sila journalist, di ba? Kung ang fear mo ay mga legitimate journalist, ay baka ma-weaponize yan. Hindi. Not necessarily fear of journalists being attacked. It's more of ako kasi I go by the line na it sounds like it's galing ako nasa kuweba, no. Nasa kuweba. Pero you have the right to be wrong. Well, depende. Paano, kung kaya mong gawin sa presidente yan, kaya mong gawin yan sa kahit kaninong tao. Kaya halimbawa si Shelo Magno, nagsampa siya ng kaso kay Sasot. Dahil talagang totally binlockproof siya na mali, na ganyan-ganyan. No? Ibig sabihin, kung yan ay pwede mong gawin sa presidente, paano pa sa karaniwang tao? Yun yung message. Hindi, ang pagkakaiba ng journalist sa mga vlogger, tsaka kay Jason pag nagkamali ang journalist, ina-admit na, ay sorry, nagkamali ako. No? Iko-correct mo. Not always, Bob. Hindi, pero yun ang news agency na parang yun ang training eh. Yun ang training natin eh. Yun ang norm. Yun ang norm. That's the ideal. Kasi galing ako sa Reuters pag nagkamali kami. Maski na isang buwan na, kinokorek namin eh. Pero yung mga vlogger, nagkayabang pa yan. Diba? Nakalusot ako. Nakalusot opinion ko to eh. Bit na ako pakialaman, di ba? Pero ang opinion dapat, may basehan din. Hindi pwedeng bara-bara.
Diba? Hindi absolute. Lalo si Jay Solsa, dati siyang journalist, o journalist pa rin siya, dahil binabayaran 1 million ng SMNI. Siyempre ba SMNI consultant? Ewan ko, sabi niya sa, diba, house hearing, Tagal na eh. na ang bayad niya 1 million naman. Mm. Dapat pala sa SMA tayo. Pero may nagbabayad ba siya ng tax? Ayun pa isa. Ayun pa isa. Pwede sa Kung buti ng consultant ka BIR. kasi hindi ka Oo. hindi yan 10% lang, di ba? 10% tapos meron lang. kang meron kang meron kang ITR. Oh, kayo, nagbabayad kayo ng tax, di ba? Oo, nagbayad kami. Oo. 10%. Ako, hindi ako nagbabayad ng tax dahil wala naman ako ibabayad. Naku, yun naman. Di ba dapat pag magbabayad ka, dapat meron kang TF? Meron. Oh, di ba? Oo. Oh. May parinig na naman. Patrick. Nakauwi Dito, pa, Patrick eh. puro goodwill dito eh. Non-taxable Meron ka ang namang goodwill may lemon do ka naman eh. Talaga, Pero dapat nagbabayad ng tax. Kung 1 million yung binabayad kay Jason magkano 10%? 100,000? 100,000 pala yung tax ni Jay. Dapat Kung nagbabayad siya. Kung nagbabayad. Oo. Kung isang kwa naman ngayon, isang kailangan ding hatulan, yung Senado. Paano kung itong probable cause na hindi pa lumalabas lahat ng ebidensya? Di ba probable cause pa lang eh. Ang ingat nga ni Jeremy Luis Roy. Diba? Sobrang ingat eh. Pagkakyat sa Senado, yan, wala nang limit yan. Talagang lahat ng detalye lalabas na dyan. Di ba? So, bank accounts, hindi lang AMLAC yan. Di ba? Other accounts, other properties. No? Paano hindi naman lumabas yung other properties eh? Di ba? Lupa, kotse, mansyon. Actually, yung accounts nga hindi lumabas eh. Ang lumabas lang are transactions that were suspected and covered. Mind you, yung nakita yung mga numbers, that's not the entirety of it. That's Yes. ilang mga pinagsuspecha na transaction. Meron pang yung mga hindi na flag. At malaki ang possibility, lalabas yan sa Senado. Dahil full-blown trial na yan. Parang yun sa ICC. Yung Tsaka susunod, full-blown trial na yun. Hindi na yun yung confirmation trial. Ang tanong dyan, saan nung kinukuha pambayad kay Kaufman? Oo. Di ba? Malaki binabayad kay Kaufman eh. Pero, ang salin nyo, ito lang eh. hindi, pero sino kakasuhan mo? Yung nakakulong na, si Tigong. Hindi. Sino nagbayad? Sino nagbayad? Tsaka yung Hindi, pagpunta kahit mo sa... alam mo ba, sabihin ni Tigong na ako nagbabayad. No? Hindi yun eh. Paano yung papunta ni Sarah? Iba yun. Sa kukuha ng pambayad sa Iba yun. aeroplano, sabi niya, wala siyang cash on hand. Iba yun. Diba? Saan napunta yung sweldo niya? So, lalabas lahat yan, no? So... Pero, sige ka lang. Gets ko yung ginawa ng AMLAC. Total transaction amounts. That's inflow and outflow. Gets ko rin na 6 billion ang total transaction amounts of inflow 6.77. and outflows. Pero to be fair, I think to be fair, mas realistic tingnan pag ineto mo yung inflow at outflow. So, pero neto mo, Pag ineto mo, ang 2 point something 2.8, billion. 2.8. It's still big. It's still big. Pero it's not as big as 6 billion. It's still unexplained. Still to be explained. Pero pag dumadaan kasi, saan pumupunta? At sino nagbigay? So, yun pa yung mas mahalagang tanong. Yeah. I get naman the point eh. I get the point of making the totals eh. Pero, maski na 2 billion yan, hindi pa rin ma-explain. Yeah. No, like I said, I get the point of making the totals into 6 billion. But at the same time, I think people should also be conscious na mas malalapit ka doon sa balance kung ineto mo siya. If you're looking at the balance, the possible balance, not exactly, of course, kasi these are only the covered and the suspicious transactions. Pero you're near to the actual balance. Yung sabihin, etong clear dyan, yung AMLAC, ang report lang, yung na-report sa kanila ng mga bangko na medyo kaduda-duda at na-plug. Pero yung... It's not necessarily the total. The money. Kasi yung totoong, kunwari, nagbigay ng 200,000, hindi naman covered yun. Di ba? Lumusot. Yung hindi bangko ang yun. pwede maglabas noon. Yung bangko. Tsaka isa pa, Ay, which brings me to Nagrulo pala yung Supreme Court yung January pa kay Arthur Carandang.
Na tama yung yung Na hindi siya sasabihin pwedeng niya. tanggalin. Walang na mali powers. ang pagkakasibak sa kanya. Walang Oo. powers ang presidente para tanggalin siya. Ang ganda ng pagkakasulat ng, Oo. ng decision eh. Parang, a president cannot fire the person investigating him. Mm. Lalo na kung ombudsman. Oo. Ang sumulat, nag-appoint pa nag-appoint pa ng Digong yan. Oh, dahil kung yung ponente ay hindi ganun ilalabas niya, makukuhan siya ron, mababanatan siya ron. Dahil merong malinaw na batas diyan. No? Tsaka ang sa bansa natin, kahit mali ng Oo. balas, May malinaw na batas dyan lumusot eh. Hindi, tsaka So ako, I take it na already Hindi, as, pero yung as a batas na good thing. pinagbabatayan ay issue ng Supreme Court mismo. Yeah. Oo, Tsaka- diba? Hindi siya tsaka yung ordinaryong batas, ha? yung Supreme Court mismo gumawa. yung ombudsman, Oo. impeachable officers. Mm. So maalis mo lang sila through impeachment, di ba? Parang si Merceditas, di ba? Mm. And I think what's also important to point out is si Arthur Carandang only got the job of investigating Duterte because the ombudsman Conchita Carpio Morales had to Inhibit. recuse herself kasi pamangkin niya Si Mans. si Mans Carpio. Oo. So in recusing herself, pinasa niya yung investigasyon kay Arthur Carandang. So in other words, the deputy ombudsman then si Arthur Carandang was basically doing the job of the ombudsman. In Yeah. investigating Kaya ang Duterte. ginawa lang naman niya ay sabihin na meron kami nakuha report. Di ba? Si Duterte sa isang public speech, binanatan Hirap si niya eh. Carandang. Sabi niya. At akala ni Duterte, may power siya para tanggalin. Di ba si Pinoy may tinanggal din? Hindi, pero that was before a Supreme Court decision na hindi na pwedeng gawin yun. There were two Supreme Court decisions there. Ito yung kaso ni yung Gonzales. yung MOLE ba yun? Military and other Military law ombudsman. enforcement officers Sa ombudsman din. Oo. Mm. Yung nagresulta doon sa Luneta hostage-taking crisis. Correct. Oo. Kasi ang sabi ni Mendoza. si Captain Mendoza, sabi ni Oo. Captain Mendoza, yung ombudsman official investigating me was asking for how much? Magkano? Money. Oo. Money. So, sinibak ni Pinoy. Mm. Inakyat ng official niya, si Gonzales, dun sa Korte Suprema. At first, the Supreme Court ruled na Pinoy, the President had the authority. Mm. Mm. Sa division level ata yun. Mm. And then, inakyat doon sa unbank. Unbank. In the second decision of the unbank na, sinabi ng unbank na, no. He has to be reinstated. The President does not have the authority to touch the officials of the ombudsman. So tama. So, yun ang basis ngayon So for... tama si Singh. Mm. Mm. Si Singh, by the way, is a sister of Berhere. Berhere. Mm. Yung nakilala natin nung nung DOH, pandemic. nung pandemic. Yung sa DOH. O yung napakakalmado pa Oo. natin. Kahit nagugulo na yung mundo. kalmado pa rin siya. Nasaan na ba yun? Ano, DOH pa rin. Di siya rin ba? Oo. Tahimik na. Oh, we were Wala na expecting her pandemic to eh. become the secretary of sorts eh. Di ba, for a while. So yun, very very interesting flow of events eh. May atras sa bate ang Supreme Court. But ako, I also get yung controversy kay Gonzales nung panahon yun. Ano rin eh, parang maraming medyo na upset dahil ito yung tao na na naging dahilan ng hostage taking sa Luneta. Bakit kinatigan ng Korte Suprema? Hindi kasi, But then again, nga eh, under it's the the law eh. Constitution, in impeachable officials, hindi pwedeng i-fire. Oh, But, it's the law eh. impeachment lang. You have to Mm. uphold the law and the Oh. institution. Eh. It's a constitutional body. Kaya Pero- tama si Singh. May protection yun. Yun lang. Siningit ko lang kasi parang... Yeah. So, vindicated si Arthur Carandang. Ang Yeah. taong sinibak ng 2018, 2019, pinahiya, 2018. sinibak, Yeah. tinanggalan ng trabaho, Benefits. Benefits. Pensyon. all benefits voided. Pwede ba niyang demanda si Digong? Nakakulong na. Nakakulong na eh. Tsaka pwede siya mag-testify sa Senado. Hindi. Ang demanda niya si Martires kasi nung nag-alis sa kanya eh.
Oo. Ay, that's the other thing. Di ba? Oo. Si Conchita Cape Morales. So, si ES dati, si Medildea orders Ma-relieve siya. Oo, the removal of Hindi in-implement ni ni Carpio Morales. Ay, ni Morales Oo. Galawin. Kinukuha niya yan. Oo. Nung pumalit si Martires, Martires, in-implement Retire niya. si Implement. Morales, pasok si Martires, si Martires. Bacas. Yes. So, pwedeng balikan ni Karandang si Martires. Correct. Kasi violation eh. So, sinasuggest mo yun. Oo. Balikan niya. Yan. Oo, kasi ang dami Si Manny kasalanan. Maguto po yan. Ang dami kasing kasalanan ni Martires sa Oo nga. bayan eh. Sa bayan, Unang-una, no? tinago na yung salin ni Digong. Oo. Di ba? Tapos, yung decision kay Joel Villanueva. Joel Villanueva. Tinago oo. niya. Tsaka dinidepensa na si BP Sara. Oo. Tsaka lahat ng salin. Lahat ng salin. Lahat ng salin. No? Ang sabi ni Madriaga, tumanggap siya ng pera, niiwan sa kotse, di ba? Oh, iba pa yun. O, ba yun? Oo. So, So, maraming kasalanan si Martires sa dapat ng baka siya yung matanggalan ng benefits. O, hindi si Karandang. Hindi nakuha na niya. Diba? Hindi, may kwan yun. May pension monthly pa yun. yun eh. Oo. Hindi, ibalik. Ibalik Balik niya yung ko pa pension yun. niya. Hindi, tsaka ang mahalaga dyan, yung kahihiyan. Diba? Oo. Na hindi ka kwan. Hindi ka safe. Yeah. Diba? Hindi ka safe. Hindi ka safe katulad ni Jinggoy. Tsaka, even after all these years, those who are wronged Ah, can still find justice. Yes. Yan, oo. yes. oo. Pero si Jinggoy, Pursigido lang ka lang talaga dapat eh. Kaya yung mga panlalait ko kay Mogs, pwede pa niyang ikaso. yan. Sa akin, oo. di ba? Katulad kanina. Oo. Hindi ba sugatan dila mo? Hindi. Wala siyang binabanggit nito eh. Pero dapat talaga, kasuhan ni Arthur Carandang, si Samuel Martires. Oo, dahil hustisya yan eh. Oo. Tsaka grabe yung ginawa ni Martires sa Oo. bansa. Mhm. Naging sunod-sunuran kay Digong. Oo. Pero mo, Oo. winasak niya yung concept ng accountability. Very minimum lang eh, salin. Na? Tinago niya. Oo. Oo. Hindi, tsaka pinagbawal niya na maglabas ng salin unless yung sinasalin nagbigay ng permiso. Siyempre, di magbibigay. Diba? I even remember there was a hearing in the House of the Senate where then Ombudsman Martires was proposing na kasuhan ipakulong ang sino man magdi-discuss ng ano. Yes. Oh, may ng, proposal na yun. ng Ng salin. salin. No, pwedeng ipakulong. Oo. So, dapat siya ang pakulong. Yan. Oo. Hindi, suggestion lang naman. Suggestion Oo. lang. Dadaan pa sa proseso yun. Oo. Oo. Nasa kongreso na yan. Oo. In aid of legislation. Oo. Pwede rin, in aid of Talaga. conviction. Diba? O, bago tayo magtapos yung Ano? isa ring napaka-dramatic na nangyari. Oy, Yung mahigit 10 taon na jet ski na pinumisa ni Digong Nako Diba? natupad na. na natupad na, tiga Mindanao din. Oo. Pero babae. Oo. Inihintay ko nga Oo, nun. oo. Si Dada, ano kayang suot ni Dada? Kasi si Dada nakikita ko parati naka-hijab. Naka-hijab. Oo. Sa Paano siya mag-jet Kaya ski? naka-itim siya na kwan, yung suot pa rin nila. No? Kaso, that's may belo pa rin naman siya. Pero naka-kwan siya. Naka-bodysuit siya na ano na... Naka-best siya. Naka-best, oo. Life preserver si grabe yun. Oo. Tsaka Pero very ano pa rin. nag-time ng bandera dun sa Sandy Cay. Na kwan na pinapalibutan ng Chinese vessels. Oo. No? Pero parang nasa lisihan yung mga Chinese. Oo. Kaya, Pero yung kaya pag alis nila, 10 minutes, pumunta, naglagay din ng nalagay bandera. din bandera yung mga At Chinese. may baon-baon na. At may naglaglag basura. Oo. Di ba? Tanim basura. Tatawa kami kanina kasi yung litrato titingnan namin, parang ang dami namang bote nito. Dalawa lang yung pumunta sa isla eh. 6 lang yung sumakay ng rubber boat, tapos yung 2 lang ang bumaba. Tapos 19 yung boteng na nakolekta ng mga Chinese daw. Tapos yung iba may lamang pambuhangin, yung iba ay galing Tapos Vietnam. Yung iba mukhang lumang-luma na parang discolored na yung ano, yung... Mga bote. Oo. Hindi lang pala tanim bala, tanim basura. Yan nga. Actually, itong si Ronald, tinimbre sa atin yan nung Biyernes pa lang. Talaga? Oo. Wala, di ko alam yan eh. Di ba ikaw yun? Di ba Di ikaw? ko alam. Baka may iba, Ay, baka may iba pala nagsabi ko. sa'yo. Oo. Basta may lokong nagsabi sa akin na, may May jet ski, tsaka may may bandera. balak Oo. pumuslit. Ganon. Ano kaya?
timbre kaya namin sa reporter doon sa sa barko. Hindi Hindi, wag na. in-announce sa mga reporter doon. Oo. Wala silang Mismo, kaalam-alam. kahit nung nangyayari na, hindi in-announce. After the fact na lang. After the fact Ah. lang sinabi. Dahil baka mag-leak eh. Baka bantayan. Kaya kung sino man yung nagsabi kay Ed, dapat huwag nang ulitin yun. Dahil Oo. hindi mo Baka pagkakatiwalaan yung mga yan eh. Oo. No? Oo nga, no? Oo nga, no? Parang kwan yan eh. Loko Parang talaga yung yun. i-inform mo tungkol sa coup d'etat. Di ba? Dapat hindi mo i-inform yung mga Pero yan. alam mo yung Sandy Cay na yan, yung Sandy Cay na pinuntahan nila, maski hindi ka mag-rubber boat pag low tide, Pwede mo lakarin. Mm. Pwede mo lakarin eh. Pero very significant kasi yung Yan, Sandy Cay na yan. yan. Dahil pag natambakan yan ng sapat na corals at saka sand, pag umangat yan sa 8 meters, Mm. pwede na yang i-claim nung mag-occupy na merong sariling territorial waters. Theoretically, at EEZ. Actually, Ah. they don't even need to Mm. to make it 8 meters eh. Mm. Yun nga eh. Nakalutang lang. Hindi, high tide elevation ka lang. Oo. Ibig sabihin, Mm. nakalitaw ka lang. Pagka low tide. Oo. You are already eligible for 12 nautical miles Oo. territorial sea. In fact, if I remember right nga, yung sa Hague ruling, it was described as high tide elevation already. Mm. Pero, Meaning, Kaya concerned yung ating security forces at yung ating gobyerno. Dahil baka gamitin niya ng China para i-claim mismo Palawan. Nasabi nga ng Chinese kasi pasok sa government, EEZ. ganun. nasabi nga ng Chinese government, even parts of Palawan ay bahagi ng kanilang 11 dust line. Oo. Mm. hindi, pero walang iisi yun po. Maski na high. Yeah. Ay, Pag, if you're a rock, you 12 only nautical get miles 12 lang. nautical miles, Mm. but no easy. But I I see. think what's really important there, sabi rin nila before, sobrang lapit na sa Sandy Cay sa Tito Pag-asa. Island, Pag-asa. Pag-asa Island eh. Tatama Less than ka. 12 kilometers yun. 12 miles. Walang 12 12. miles. Walang 12. Tanaw mo, Wala, oh. tanaw mo Sandy Cay from Pag-asa. Kaya tsaka pwede nga lakarin pag low tide. Eh. So Pero kung ikaw, hindi mo kaya lakarin. lulutang Kaya. siya, Kung ikaw lalakad. Wala, lutang ako eh. gugulong siya doon. May best. Kung 2 to 3 miles lang siya, 2 to 3 kilometers lang siya from Pag-asa Island, and China lays claim to it, establishes its presence there, permanent presence, kumbaga, mahati yung 2 to 3 kilometers yan between China and the Philippines Mm. as territorial sea. Pero alam mo, merong merong DOC noong 2002 sa Declaration Cambodia. of conduct. Oo, conduct. Yung Article 5 nun, there will be no occupation and construction sa uninhabited feature. So, hindi na pwedeng i-claim ng China yan. Hindi na pwedeng i-claim ng Pilipinas kasi merong kasunduan eh. Pero kung superpower ka kasi, wala kang pakialam sa mga Hindi, kasunduan. hindi kasi Ayaw nga nila sundin yung UNCLOS. hindi kasi nung since napirmahan yung DOC na yan, DOC. noong 2002, wala namang kinaklaim pa yung China na another territory. Doon lang sila sa area nila na 7. Hindi pa sila nagkumukuha ng iba. Except Scarborough, yung Bao de Masinloc. Pero wala silang ginagawa doon kasi nga may DOC. Yung yung mischief, Before DOC yun. 1996 because they yun eh. started building in 1995, no? Oo. 1995. Pero yung after DOC, yung ginawa nila, yung hawak na nila, in-expand lang nila. Ginawa nilang syudad. Ginawa nilang Yung isla. reclamation. Oo. Ibig sabihin yung reclamations are allowed by the DOC? Hindi rin. Hindi rin. Oh, Pero- Pero yung yung Ah. concept, kanila na eh. Kanila na yung mga lugar na in-expand nila. Na ngayon, ginagawa ng Vietnam. so it's a gray area. Oo. Kasi they've laid claim to it, they've established presence on it. Occupation. Effective occupation. Oo. Ah. Ngayon, yung Vietnam, ganun din ginagawa. Nag-expand din ng mga island, ng mga lugar nila. Tayo, nag-expand din tayo sa Pag-asa. Kaya lang, konti lang. No? Kasi dati yung runway, nasa tubig na yan eh. Yeah. Oo, ngayon, in-extend din lang konti. Tapos ngayon may pier na talaga. May pier na, in-extend pa rin. So, yung Pilipinas, nag-reclaim din ng konti. Doon sa nandun na tayo. Ano na tayo? Hindi yung mga other islands. lahat Ba't naman di ng natin reclamation meron Ba't ng hindi na natin dati. extend yung Pag-asa hanggang Sandy Cay?
Pwede rin. Pwede rin, oo. Di ba? Paano, sabi nga niya, kaya lakarin. Oh, di Oh, ba? kaya nga rin eh. Oo. Hmm. Ang problema, may... Puro kanyon, puro Chinese vessels ang nandun. Oo. Oh, ito nga, yung sa Chawi, ang humarang, Navy. Philippine Navy, Chinese Oo. Navy. Chinese People's People's Liberation Army, Army Navy, hindi Coast Guard. Bigat yun. Hmm. Oo. Sabi ko nga sa kanila, battleship yan. Hindi yan simpleng... Sa bagay, yung Coast Guard din naman nila, battleship eh. Paano? Under ng PLA yun eh. Mm. Yung kanilang Coast Guard ay military. Yung Coast Guard natin ay civilian. So what happens next now? We've planted the flag. Well, ang gusto kasi ng mga residents natin sa Pag-asa tsaka sa KIG, ma-normalize na ito ay bahagi ng Pilipinas, ito ay pinupuntahan ng mga tao. Yung Pag-asa. Ito, yung Pag-asa. Ito ay may turista. Di ba? Yun ang gusto nila mangyari, na i-normalize ito. No? Na ito ay hindi lamang contested area. Ito ay normal na bahagi ng Pilipinas. Kaya may normal na simbahan. May simbahan ngayon tinayo ron eh. May normal na mga ritual, yung ginawa nilang parada, di ba? Yung ganyan. May normal na negosyo, di ba? Gumagawa sila ng sarili nilang kwan eh. Magtayo ka ng dyaryo doon para may normal na press. Jollibee. Jollibee. Jollibee, dyaryo. Paano kung, Pero, yun ang legitimization eh, kung may Jollibee, May di ba? Jollibee. Parang basila, di ba? Uy, may Oo. Jollibee na rito. Oo. pero alam mo, kailangan doon, kailangan mo ng desalination plant. Oo. Para may Oo, tubig. Tubig. Oo, tubig. Oo. Katulad ng ginawa sa BRP Sierra Madre. Oo. May maliit na desalination. Ah, talaga? Oo. May maliit. Pero naunahan sila ng Malaysia. Hmm. Kasi yung Malaysia, isa layang-layang. Hmm. Ginawa nilang tourist destination eh. Hmm. Wala nga napunta. Contested yun. Oo. Siyempre, takot, di ba? Pero Oo. yung Pag-asa ginawa rin tourist destination, may tawag doon, may freedom, Hindi, kaya nga kasabay nitong ginawa ng atin ito, yung ginawa ng Pag-asa Municipality na magpadala ron ng isang vessel na may mga turista. Mm-mm. Hindi, Yun yung purpose nun. Matagal nang ginagawa yun. Alam mo si Mm. Benson Dakay, meron siyang yate, no? Ang dinadala niya rin, mga Japanese divers. Oh, ano pa yun? Panahon pa ni FBR. Pero ito, sabi niya, mga domestic tourists, mga Pinoy, Mga tika Puerto to Princesa. normalize, pag taga Puerto ka ata, discount or libre, parang gano'n eh. Ang layo ng biyahe. Oh, pero mas Tatlong araw. hindi, pero mas ang habol kasi noon iba eh. It's more political eh. Oo. No, it's more symbolic, no? Hindi, ang kailangan nila doon, yung barakong mabilis ang travel. Kasi yung bangka nung Isang araw 'yun. Pag-asa, Isang araw 'yun. hindi, minsan 3 araw inaabot eh. Bagal eh. LST yata iniisip mo eh. Oo, bagal. Hindi, yung Chawi kasi mahigit isang araw eh. Yung yung binili ng Akbayan, yung parang sale. Hindi, kahoy. Kaya nga, Walang sale yun. Yung Chawi, walang sale yun. Walang sale yun. wala. Saka hindi binili 'yun. Nirentahan lang. Motor yun. Ah. May motor yun. Yun yung nagsusupply sa BRP Sierra Madre. May matagal, bagal yan. Mahigit isang kwan. Hindi naman ganun kabagal. Mga 6 to 8 nautical miles. Okay, bagal yun. Oo. Kasi normally, ang Navy boat, mga 30 knots eh. Ito kasi yung kwan, itong Amusup, itong Felix Oka, ang normal niyan is 10 to 15. Pero just to be safe, ginawa lang nila 8. Para marami sa kaya. No? Just to be safe. At saka malaki yung Oka. Malaki yung Oka. Oo, malaki Malaki yung Oka. Para siyang passenger ship talaga eh. Nakasakay si Edon tsaka si Gretchen, kaso naduwag sila. Ito naman tayo. Hindi kami duwag. Pasahero lang kami. Bumalik. Hindi kami nagmamaneho. Meron pa sila- Bumalik yun, bumalik. Meron pa silang kwan, freedom to broadcast, public freedom to Bumalik, broadcast. natakot yung kapitan. Oo. Pero ngayon si Captain Diretso eh. Wala na, tsaka ikatlo na niya to. Last year siya rin eh. Veterano na siya. Oo. Meron bang pang-5 voyage yung atin ito? Pwede. Diba? Oo. Pwedeng kwan yan. Pwedeng yung ikalima. Kwan naman. Doon naman tayo mag-safe house. Dunkirk. Ha? Dunkirk. Retreat yung Dunkirk eh. Ha? Retreat yung Dunkirk eh. Hindi. Isasagipin mo yung mga OFW mo sa Taiwan. Ah.
di ba? Pero, Oo. uy, Dahil lumpia. sabi kasi ng China, i-invade na nila yung Taiwan sa 2027 eh. Oo. Hindi, Oh. pero... May 250,000 na Pinoy doon. Di ba? Oo. Hindi naman sasagipin ng Taiwan yon. Hindi, meron ng senaryo dyan, yung Philippine Navy, tsaka US dun sa Balikatan. Paano i-rescue yung mga Sa Klolohan. OFW. Hindi, pero kahit sa Klolohan nila, that's 250,000. Dami Di nun. ba? Ang dami nun. Oo. Parang ang Dunkirk. Dunkirk kasi 300,000, di ba? Tsaka Saka malapit lang yung coast of England dun sa Oh, sa channel. Dunkirk, Parang yung- channel. Hindi, sa atin, 100 kilometers eh. Ano ba yung, Away, yung channel? Yung Taiwan. Oh, yeah, pero yung English channel, gano'n kano. Hindi, pero yung sa English Channel, may mga local boats, di ba? Oo, Mga yun nga eh. fishermen. Nakasundo Kailangan- nga yung mga sibilyan ng Kailangan Oo. Dunkirk. Di ba? Dahil hindi kaya lang Navy natin eh. Hindi, tsaka konti yung barko natin. Mm.